Kalakip nito rin ang detalyadong Wala si computation Marcos ng mga Jr. dito. pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer. Hanggang sa ngayong mga panahon na to hindi pa rin ho tayo makapag-get over doon sa mga isiniwalat nitong si Congressman Egay Erice. Na di umano, ang binayad doon sa isa sa ika nga bigatin nilang entertainer noong nagdaang midterm election, itong si Andrew Uy. At binayaran daw ho di umano ng 68 million pesos. Mantakin nyo ho yun mga kababayan. Kaya ngayon, ang panawagan ng ating mga kababayan sa social media na kung sakaling galing daw ho sa nakaw yung 68 million na yun, dapat makulong din itong si itong si Andrew. Pero ayun na nga, lumikaho ng napakatinding ingay ng isa sa mga siniwalat nitong si Congressman Tino at nitong si Congressman Erice na maging yung mga binayaran nilang entertainer ng alyansa doon sa kanilang mga sorti, talagang di birong pera ang kanilang pinambayad sa mga ito. At isa na dito, si Andrew E. Panoorin ho natin ang paglalahad nitong si Congressman Tino. Sang-ayon ho ba kayo mga kababayan na itong si Andrew E. Kailangan habulin? Kasi kung pinapabalik natin yun doon sa mga contractor, sa mga district engineer, yung perang tinanggap ni, kung sakali man assuming, kumbaga, kung mapatunayan na galing sa nakaw yan, kung hinahabol natin yung pera na ibinigay dito sa mga district engineer, sa mga contractor, yung pera na natanggap ng mga individual na yun, walang pagkakaiba sa perang natanggap ni Andrew E. Kaya ngayon, ang tanong dito, kung sakaling mapatunayan, meron pa ho ba kayang kakayahan ng ating mga kababayan sambay ng Pilipino na habulin itong mga pera na to? Hindi ko natin alam, hindi ko tayo abogado kung ano pa man. Siguro kung mapatunayan galing sa nakaw, dapat sana itong si Andrew, yarin lamang napakayaman na niya. Serbisyo naman yun, naiintindihan natin, nag-perform ka, entertainer ka, pero grabe naman, 68 million, Hollywood superstar, gano'n? Diba? Hollywood, yung dinaig pa ho yung ibang mga banda sa Hollywood, no? Pasigaw-sigaw lang, ini-introduce lang itong si Ping Lacson, itong si Tuta Soto, diba? Ini-introduce lang yung mga senatorial candidate ng alyansa. Bigla, maya-maya meron ka na 68 million pesos. Ganon ho katindi. Palibhasa, hindi ho siguro galing sa bulsa nila. Kaya ganon sila kalakas magbigay nung panahon ng kampanya. Ito si Congressman Tino. Mainit ho itong balita na to. 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay. Actually, tinanong ko Detalyado Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Grabe. Yes, sabi niya. 68 million pesos bilang talent fee. Ano kasi yan mga kababayan? Pero nakita ho natin yung kaibahan doon sa mga pagkatapos ho ng 2022 presidential election, nagbago ho talaga itong si Andrew E. Alam naman ho natin sikat at mayaman na yan. Pero noong nanalo itong si Marcos Jr. at maya nandito yang si Andrew E. nasa mga birthday party diyan sa Malacanang, yung mga concert sa Malacanang. Lagi hong lagi hong isa sa mga kumbaga pagka merong event sa Malacanang, yung Andrew E. na yan, laging nandyan yan. Kahit na hindi pala ho imbitahin yung Andrew E. na yan, talagang magpupunta. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pagpalagay na natin, napakaraming hindi ho natin alam, isang bagsakan ba yun o kada performance itong si Andrew E. 68 million. Mapahanggang sa ngayon, wala pa rin hong linaw yan. No? Ngayon, ang issue lang ho natin dito, yung kay Senator Rodante Marcoleta, kini-question nila. Nakesyo yung mga nag-donate sa kanya. Pero ito ho mga kababayan, wala ho tayong kakayahan. Kasi ito, sa tingin natin, yung mga binabayad sa mga performer, pag panahon ng kampanya, irini-report ba yan ng mga partidong nag-i-endorso ng mga nag-i-invite? Kasama ba yan sa irini-report nila? Aba, kailangan natin tanungin ng dyan sa Comelec.
may ano ho ba yan? Allowed ho ba sa batas na allowed ho ba sa mga rules ng pagka merong kampanya na okay lang na maglabas ng ganyang kalaking pera sa performer pa lang? Ngayon, ang panawagan ho natin dito para doon sa mga kandidato ng alyansa na nanalo nung nagdaang election. Aba, matatamaan ho kayo dito, especially dito kay Ping Lacson at dito kay Tuta Soto. Matatamaan ho sila dito. Isa ho sila sa mga ini-introduce ni Andrew E, 'di ba? Isa ho siya sa mga talagang kinakampanyan niya na iboto ng ating mga kababayan. Ngayon pagkatahimik ho sila dito sa isa na to, aba, alam na ho natin ibig sabihin diyan, 'di ba? Kita nyo ho kung paano pinipilit na ilihis nitong si Senate President Tito Soto yung mga usapin sa Senado, especially dyan sa issue ng mga maanomalyang flood control. Nakita rin ho ng sambayan ng Pilipino kung paano ilihis nitong si Ping Lacson ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Pagka napupunta na sa Malacanang, napakagaling ho nilang mag-divert, gagawa sila ng issue, magre-resign, babalik, mag-iimbestiga, magbabanggit ng pangalan, hindi ipapatawag. Nakita nyo ho yan. Ngayon, nagkalitaw-litaw, pag nagkataon, yun hong ginamit na pangampanya nitong mga individual na to nung nagdaang eleksyon, pag nagkataon, galing din ho pala sa sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, ninakawan na sambayan ng Pilipino, binola pa ho nila. Pakinggan ho natin itong si Congressman Tino. Diba, mangangampanya ka. Yung perang pangangampanya mo, galing sa nakaw, galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Pinagnakawan na sila, binola pa tayo. Ewan ko lang kung sino bumoto dyan sa dalawang unggoy na yan. Tayo kasi hindi talaga natin binoto yung buong alyansa. Wala ho tayong binoto dyan sa mga taga-alyansa na yan. Maliban na lamang dito kay Camille Villar, diba? Si Camille, sa alyansa siya, maya-maya lumipat siya dito kay sa Duterte. Tapos itong si Amy Marcos, sa alyansa din siya, nagbitiw siya sa alyansa, nagpa-endorse siya kay BP Sara. Nanalo naman yung dalawa. Ngayon, kailangan hong magkaroon na ng transparency kung magkano ba talaga winaldas ng alyansa yun sa mga sorti nila, kung magkano ba talaga ang nagastos at magkano ang pinakawalang pera ng administrasyon. Iba ho yung pagsalansan ho nila noong mga panahon na yon. Ngayon naiintindihan nyo na. Ang dami ho nilang winalanghang pera. Meron sa AKAP, diba? Meron sa Tupad, meron sa AX, meron sa Porpis. Lahat ho yan talagang kinapitalize ho nila nung nagdaang eleksyon. At lahat ho ng mga programa na yan, ang pumondo niyan, sambayan ng Pilipino. Ganyan ho sila kawalang yan. Kaya sa susunod na eleksyon, sa 2028, markahan ho natin lahat ng individual. Ngayon pa lang sinasabi na ho natin, lahat ng individual na kasama ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to, pati na yung mga dumidistansya na at alam na nila na talagang may kalalagyan sila sa susunod na administrasyon. Markahan nyo ho silang lahat. Dahil karamihan sa mga yan, maglilipat bakod na kay VP Sara. Kasi yung impeachment na yan, malabo hong ma-impeach si VP Sara. Especially dyan sa Senado. Kasi kumbaga, mind conditioning yan sa House of Representatives, ilalatag nila mga ebidensya. Ngayon, pagka naramdaman nila na mainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa impeachment na yan, talaga magdedire-diretso yan. Ang pressure nasa Senado na pag naipasa na dyan. Ngayon, titignan nila ang timpla ng ating mga kababayan. Pagka hindi kumakagat yan, hindi ho basta-basta magdidesisyon ang mga senador na i-impeach nila itong si VP Sara. Marami-raming boto pa naman ang kailangan. Ilang boto ang kailangan bago ma-impeach si VP Sara? 15? 16? Napakalaking numero ho nun mga kababayan. Sa sa palitan nga lang ng Senate President, talagang napakaalanganin na. Karamihan doon sa mga talagang solido dyan, hindi ho papahintulutan na ma-impeach si VP Sara. Maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Senado. Kaya mapapaisip din ho yung mga ibang senador dyan kung talagang gugusto sila dahil pakikiramdaman ho nila ang sambayan ng Pilipino, especially yung mga re-election sa 2028 national election. Kaya abangan ho natin. Pero meron na ho tayong mga siguradong hindi basta-basta tatanggapin ng ganun-ganun na lamang yung mga ilalatag na kasinungalingan laban dito kay VP Sara dyan sa impeachment court pagka in-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives. Tuloy ho natin.
Nais ko pong i-address ang mga statement o ng mga membro ng mayorya, both sa Justice Committee at sa publiko, sa media, no, na hindi raw napatunayan ng mga endorser ng complaint yung mga aligasyon laban sa Pangulo na betrayal of public trust. Wala daw ebidensyang naipakita. Una, hindi pa po ito ang yugto, yung determination of sufficiency of substance, hindi pa ito ang yugto ng pagpapakita at pagkilatis ng ebidensya. Hindi po yan ang trabaho ng mga miyembro ng komite sa puntong ito. Gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Sa partikular, nasa complaint ang aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trajib Olaivar. Medyo pangit ho ang dating nitong si Congressman Tino, pero ano naman ho, no, tiyagain na lang ho natin kasi pagka ika nga dyan sa House of Representatives, pagka hindi nila medyo kaalyado ang nagsasalita, talagang pinapangitan ho ata talaga nila ng audio. Kaya tiyagain na lang ho natin, marami hong isisiwalat dito sa pagsasalita na to ni Congressman Tino. Ito ho yung tagpo na kung saan talagang titigukin na nila yung impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Sinusubukan pa hong ilaban nitong si Congressman Tino, kaso wala ho talaga. Pinagtulong-tulungan ho ng mga kampo ni Martin Romualdez yan sa House of Representatives yung impeachment na yan para hindi matuloy. Kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Nako. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Nako po. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Grabe. Kalakip nito rin ang detalyadong Wala na akong kawala si computation Marcos ng mga Jr. dito. pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TBAD para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nako po. Nagpatuloy ang komunikasyon na 68 million na ginamit, pinambayad sa isang performer noong panahon ng kampanya. Di ba nahihiya itong si Ping Lacson? Itong si, ano pangalan ito? Itong si Erwin Tulfo? Itong si Tito Soto? Dito sa mga balita na to. Di ba sila masusukan ito? Di ba? Yung nagpapakilala sa kanila, pag nagkataon, yung pinambayad doon sa mama na yon, galing sa nakaw, galing sa flood control. Mantagay 68 million. Kahit sabihin nyo na mga kababayan, nakailang sorti sila ha. Ipagpalagay na natin, hindi ko alam kung ilan yung exact na pagkakataon na lumitaw ang si Andrew E. Diyan sa mga sorti nila. Ipagpalagay na lang natin, 15 times o 20 times na ho natin.
20 times sila lumitaw diyan sa mga sortie na yan. Okay? 20 times. Kada bagsak ho nitong si Andrew E, meron ho siyang 3.4 million kada magpe-perform ho siya. Ganun ho kalupit. Halimbawa lang ho yun, may pwedeng mas bumaba, pwedeng mas tumaas. Hindi ho naman ako kasi natin sinubaybay niyang sorte na yan kung ilang beses lumitaw. Kaya ang si Andrew E. Kasi magsusorti sila dyan sa, for example, sa Luzon 5 beses, sa Visayas, ganun lang naman ho kasi. Sa Visayas, let's say 5 beses o 7 beses. Sa Mindanao, nasa 10 beses dahil mahina sila doon. Di ba? Pagpalagay na natin 20 times lumitaw yang si Andrew E. Kada litaw ho niya meron ho siyang 3.8 million pesos. Pwedeng bumaba, hindi ho yun yung exact na appearance niya dyan sa mga sorte na yan. Pero malaki ho talaga, 68 million pesos. Na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days Naku. before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan Naku. ng mga Bersamin. Ayan Sa na. madaling sabi, Ayan na. Napakabastos ho talaga nitong Janet Garin na to. Nakikita pang yan na nga lang, 'di ba? Yan na nga lang yung pagkakataon ng mga congressman. Nasa inyo na nga majority. Hindi nyo pa pagbibigyan yung mga minority na bigyan sila ng leeway sa pagsasalita nila, paglalahad nila ng kanilang nalalaman sa mga kabuktutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Di ba napaka-unfair ho ng House of Representatives? Ha? Kaya hindi ko katakataka. Isa pa ho yan sa mga naging factor kung bakit sad-sad ho ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Dahil sa mga pasip-sip na congressman na talagang nagbibidabidahan dyan sa House of Representatives para ipresenta sarili nila na talagang kaalyado sila nitong ating kurakot na presidente. may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto para patayin ng impeachment at para tuluyan ng maprotektahan ng Pangulo sa investigasyon at paglilitis na tanging magagawa sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit nasa kapangyarihan ng plenaryong ito kung boboto ang kahit 1/3 lamang para ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa paglilitis. Thank you very much. Meron ba Honorable Pino? ritong titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control? Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming Correct. salamat. Thank you Madam very Speaker. much. Sa tingin ho natin, napapanahon na ho talaga para managot itong si Marcos Jr. sa taong bayan. Mabigat ho yung yung mga aligasyon na yan at binaback-upan ng ebidensya. Di ho biro yung text messages. Hindi lang ho yung involvement ng Pangulong Marcos ang nakalagay doon sa palitan nila nitong si Bersamin. Meron pa eleksyon. Meron pang kung sino-sinong pangalan. Kumbaga pinagpukusan lang ng mga pinakitaan ng text messages na yan yung issue ng flood control. Pero napakarami pa daw hong mga
mga pangalan, issue na tinalakay dyan sa ano na yan, mga conversation na ipinakita dito kay Tinyo at dito kay Congressman Egay Erice.